Ngayong araw nga pala ay pabibinyagan na namin itong aming bunsong anak. 1 year and 6 months na nga pala itong bunso namin pero ngayon pa lang namin siya mapapabinyagan. Nandito na nga pala kami sa simbahan ngayon kasi ang nakalagay na oras ng kanyang binyag ay 9:45. 9:30 pa lang ay nandito na kami sa simbahan at nag-aantay na kami. Mas gusto ko kasing mauna kaysa doon sa mga ninong. Dito na lang kasi sa mismo simbahan kami magkikita-kita. Dalawang pares nga pala na ninong at ninang lang yung kinuha namin. Sila yung mga tao na halos kaugali namin na alam namin na may maituturo dito sa anak namin. Hindi kagaya nung iba na pera ang batayan kung bakit kinukuha yung ninong at ninang. Dito sa part na to ay pinabili namin ng 2 ekstrang kandila itong kuya namin. Dahil dun sa binayaran naming binyag ay may 2 ekstrang kandila lang. Ito nga pala yung kabuang binayaran namin sa binyag. Tapos ito naman yung mga kailangan namin sa binyag. Kayo ba, ganyan din ba yung binayaran nyo? Nung una, ang balak namin ay nung ika 1 year old nitong baby namin tsaka namin siya pabibinyagan. Kaya lang kasi nung time na yun ay wala kaming hawak na pera. O tama na yung drama at baka magkaiyakan pa tayo dito. Dito nga ay daldalan ng kuya namin yung pinabili naming kandila. Buti nga't nauutusan na namin to, hindi kagaya dati. Dati kasi pag inuutusan mo to nahihiya, hindi ko alam kung bakit. Dito sa part na to ay mag-aalas 10 na pero hindi pa nagsisimula yung binyag. Dito sa part na to ay inaayos na kung saan dapat nakaupo yung mga bibinyagan. Nice. Tapos mayroon na din mga photographer na lumalapit na sa mga nanay kung gusto daw nilang picturean yung anak nila. Tapos sabi ni Mrs. naku wala pala tayong tiga-picture. Sabi ko naman sa kanya, don't you worry, I got your back. Dumating na nga din pala dito yung unang ninang nitong baby namin. Dito sa part na to ay kinakabahan kami kasi wala pa yung ibang ninong nitong baby namin. Yung 2 pares na nga lang ng ninong at ninang yung kinuha mo tapos malilate pa. Kaugaling-kaugali talaga nitong misis ko, laging late. Tapos kinakabahan na din ako dito kasi nga meron kaming pinareserve sa Eat All You Can. Oh my God! Wow! Ang time ng reservation namin doon ay 11 AM. Dito 10:40 na hindi pa nagsisimula yung binyag. Ang sabi sa akin doon sa Eat All You Can, kailangan daw 11 AM sharp nandun na yung mga kakain. 2 weeks bago nga pala yung date nitong binyag nitong anak ko nagpa-reserve na ako doon. Kaso alas 4 pa daw ng hapon magkakaroon ng available na time para doon sa slot na kinukuha ko sana. 10:45 na nga pala na magsimula yung orientation nitong binyag. Ako po talaga hindi kami aabot. Akala ko kasi meron pang misa ito bago yung binyag. Ang misa inaabot ng halos 1 oras lalo pag mahaba yung sermon. 10:50 nga pala nagsimula na itong binyag, pinatayo na kami dito. Nilalapitan na ng pare yung mga bibinyagan dito isa-isa. Pinawak ko na nga din pala sa kuya namin itong cellphone para siya yung mag-video. Ang pangit naman kasi yata pagka ako yung magulang tapos bibidyo lang ako ng bibidyo. Baka masermonan pa ako ni father ng hindi oras. Maya-maya lang ay tumapat na sa amin si father tapos pinapahiga niya na itong baby namin. Kaso parang nahihirapan si Mrs. na ihiga. Kaya binuhusan na ni father nitong tubig itong aming bunso. Buti na nga lang at hindi umiyak. Yung iba kasing nauna sa amin nag-iiyakan. Tapos noon ay pinahiran na din ni father nitong langis. Tapos noon ay kasunod na din nila father itong nagbibigay ng certificate. Tinanong yung pangalan ng bininyagan tapos inabot na sa amin yung certificate. Ako na yung humawak nitong certificate tapos inilagay ko na dito sa bag namin at baka makalimutan namin. Tapos noon ay sinindihan na din itong kandila na hawak namin. Tapos ako naman sinindihan ko naman yung mga kandila ng mga ninong at ninang. Kinuha ko na nga pala muna itong baby namin kasi dadamitan namin siya. Susuotan na namin siya nung damit, yung kasi yung kasamang damit doon sa binayaran. Ito yata kasi yung isinusot pagkatapos mabinyagan. Hindi ko na kasi masyadong matandaan yung binyag ng anak namin na panganay. Buti na lang talaga at sakto itong damit dito sa anak namin. Iniisip ko kasi baka maliit na itong damit sa kanya kasi ang laki niya na tapos ngayon lang siya babibinyagan. Pagkatapos ng damit ay meron namang isusuot sa kanyang ulo pero bago yung pinunasan muna ni Mrs. kasi nga pawis na pawis na. Sininang nga pala niya yung naglagay nito sa kanyang ulo. Yung mga ninong at ninang kasi yung magsusuot nitong damit dito sa mga bagong binyag. Tapos noon ay tapos na yung binyag nitong bunso namin. Inaantay na lang namin na matapos yung mga pinupuntahan ni father para pwede na kaming lumabas. Dahil yung Eat All You Can namin ay nagsisimula na. De joke lang, 10:55 pa lang dito kaya sakto lang kasi lalakarin lang naman namin mula dito sa simbahan yung Eat All You Can. Kinabahan ako kasi akala ko talaga meron pang simba o meron pang misa pero wala na pala. Yehey! Tapos nang binyagan yung bunso namin, nandito na kami sa labas ng simbahan. Dito na lang kami nagpicture kasi ang dami na nagpapapicture doon sa may harapan.